Number 3, reading books. Wow! Ano story niya ng reading books? Siyempre, nung nag-aaral pa tayo, meron rin kaming elective na entrepreneurship. Yeah. So doon namin unang nalaman si Robert Kiyosaki, na Rich Dad Poor Dad. Kaya nung pagka-graduate, naging interested na rin ako sa mga finance at leadership books. And yun yung naging goal ko na kailangan mag-alat ako ng money to buy books. Even if may mga times talaga mahilig tayo mag-hoard, pero hindi mo talaga binabasa. Ngayon, meron pa akong 3 books na hindi ko pa nababasa. Kasi nga, pag nakakita ka, gustong-gusto mo na lang sabay-sabay mong bilhin. Nakatulong siya sa akin kasi you don't know kung kailan mo magagamit yung matututunan mo doon. Sometimes, subconsciously, nagagawa mo na, whether ma-apply mo siya sa work or sa sarili mo. Lalo na pag madalas ka nagbabasa. Ko natutunan na maging habit yung pagbabasa nung nag-aaral. Nainggit nga ako sa iba kong mga kakilala na na-train sila nung maliit pa lang. Kaya kailangan mo lang mag-isip ng way na makapag-create ka ng strategy para maging habit mo siya na kunyari, o di start muna tayo ng 2 pages o kaya 3 pages per day o kaya 5 pages per day, ganyan. Kasi ako pag hinarapan ng libro, inaantok na ako. Naalala ko dati nung nag-aaral ako nung college, kapag exam, pag naglaya ako dyan, wala, natutulog na ako. Hindi talaga ako nag-aaral. Kaya tutulog muna ako, tapos madaling araw ako gigising para fresh na yung mind ko, para somehow makakapag-absorb ako ng mga information. Ayan. Ang bago kong libro na nabasa ay The 5 Dysfunctions of a Team. Oo, ang ganda. Meron Yan, nga po, oo. after niya dyan. Maganda. Natututo ka dun sa mga terms, sa mga strategy na ginagamit nila, lalo na kung practical application siya, whether sa trabaho mo or sa finance, sa personal mo. Gusto ko rin yung mga books na may story. Ang favorite ko na isa ay Ogo, O Great One, ni David Novak. Pinaka-focus na lang talaga is the power of recognition. Recognize other people. Hindi naman kailangan award. Pero yung i-affirm mo siya. Na iba yung naitutulong niya sa self-esteem. Na merong iba na hindi na-affirm. Ang nangyari tuloy, bumaba yung moral ng team. Gusto ko yung mga naka-storytelling. Or yung hindi masyado maliliit na sulat kasi baka antukin ako. So, ano man yung nagwo-work for you? Yes. Yung sa akin naman po, malaki yung ina-attribute ko sa reading of books kung paano ako nagkaroon ng confidence sa mga step-by-step ko na tinatry or ginagawa, lalo nung graduate. Kasi from the books that I've read yun, di ba po nung nagsisimula din po ako sa career ko, wala naman akong idea talaga or practice pa kung paano ba gawin yung mga bagay-bagay. So, reading books, ginagawa ko pa po, naghanap ako ng mga free downloadable na PDFs. Kasi wala pa akong pabiling libro na pwede kong matutunan about sa particular topic na gusto kong aralin. About personal finance, yung mga Richest Man in Babylon, yung mga madaling maintindihan lang. So, nakatulong siya sa akin kasi yung pag nagbabasa ng libro, yung libro kasi, sinulat ng tao. And sinulat yun ng tao na base sa collection ng experiences and learning niya. So, kung isang tao, halimbawa about sa particular topic dito sa finance niya, di ba Rich Dad Poor Dad, about sa experience niya yun kung paano siya tinuruan ng rich dad niya about sa liabilities and assets. So, wisdom niya na yun na na-collect throughout the years or many decades. Tapos, isa-summarize niya sa isang book. So, kapag ako, binasa ko yun, parang nagkaroon na ako ng ganitong experiences na backed by someone else's learnings na pwede ko na ma-apply sa life ko kahit pa ako ganon kahaba ding nabubuhay. So, yung mga possible na mistakes na pwede kong paharapin dahil nabasa ko sa libro na na-prove na ng ibang tao na mali yun or hindi yun maganda, hindi ko siya gagawin. I think yun yung isa sa benefits ng pagbabasa kasi halimbawa kahit na may mga kasama ka sa work, limited pa lang din yung experiences nyo na pwede nyong matutunan sa isa't isa. Pero pag nagbabasa ng libro, ito galing naman sa experience ng ibang tao. Siguro nag-succeed siya sa isang bagay na to. So kapag binasa ko yung libro niya,
magkakaroon ako ng additional insight na baka hindi ko yun mahanap sa ibang conversations or kahit i-spend ko pa yung buong buhay ko. So, parang lumalawak nga po yung pagkaunawa ko sa mundo na hindi ko kailangan na maging matanda na bago mag-gain ng wisdom or knowledge. Darating lang din po yung time na magagamit yun. Kasi yun na yung applicable sa situation. Pero habang wala pa, at least, yun nga po, nakaka-help din siya sa articulation din natin. Kasi nabasa natin sa libro na ganito niya in-explain yung isang bagay, ganitong terms, ganitong words. So ako ginagawa ko pag may hindi ako alam na words, i-google ko, tapos yung pronunciation niya, ipa-play ko yun na ipa-play, ganun pala siya ipa-play. Tapos babasahin kung paano siya ginagamit sa different sentences. Tapos sa susunod, hindi ko alam na gamit ko na pala siya. Dagdag na pala siya sa vocabulary ko. So parang nagmumukhang matalino tuloy. Pero dahil lang yun sa pagbabasa. Saka I think yung pagbabasa din po is an antidote sa brain rot. Kasi di ba po ngayon, daling mag-doom scroll yung parang, di ba na-overwhelm ka sa rami ng information and nako-consume online. Pag nagbabasa kasi hindi mo siya pwedeng madaliin Kasi kapag binadali mo, babalik ka ulit sa umpisa kasi hindi mo naintindihan. So, talagang kailangan nandun yung focus mo, yung attention, tapos i-grasp mo talaga yung sinasabi. Minsan kahit sa isang page pa ulit-ulit kasi lumulutang na naman yung isip ko. So, napapractice din po talaga ng reading yung paghaba ng attention span ko, yung focus, discipline na, okay, kailangan ko ito maintindihan. Kasi what's the essence na binasa ko, tapos lumilipad pala yung utak ko. So, ayun, recently lang din po yung binasa ko nga na self-help naman yung, binasa natin pareho yung 10X na shinare ko rin kay Sir DJ. Kahit na isang libro na yun, hindi ko nga rin po na-apply din lahat. So, I think naman yung nag-work ngayon for me is, hindi masyado maraming books, kahit ilan lang, pero kahit ulitin ko hanggang sa may na-apply ako doon. Kasi yun naman yung purpose ng libro para sa application, hindi lang entertainment. Pero yun, I think malaki yung part ng book, reading ng books sa life ko, kung bakit nung nagsisimula po ako sa career life ko nung after graduate, meron akong confidence na sige, gagawin ko to. Kasi ilang beses ko na siya nabasa na ganito yung ginagawa nila. Kailangan mag-save, ganito mag-save. Kailangan mag-invest, ganito mag-invest. Kailangan maging insured ka, ganito mag-insured. So, kaya po, yun, kahit hindi ko pa siya, wala pa akong prior experience about those things. Pero dahil yung mga nauna na sa akin, na gawa na nila yan. So, doon ako nag-vouch na this will work. Saka dito sa pagbabasa ng libro, know your learning style. Kung visual ka, katulad ko, physical book or e-book, yung mga auditory naman, kahit audiobooks, malakas talaga sila nun. And then, yung kinesthetic, wala kang choice. Talagang physical book ang gusto nila. Nahahawakan. So, continuously, let's grow ourselves. Tsaka para yung mag-create ng gantong videos na lagi ka may masasabi. Oo. Kailangan lagi kang may inaaral Oo. para tuloy-tuloy kaming makapag-usap. Hindi naman basta words lang din po to di ba po? Kailangan meron kang insights na pwedeng nabasa or na in-apply sa life na nag-work. So, practice po talaga. Reading of books. That's